Heute, am 14. Ngayon, sa ika-14 ng Hulyo, ang hindi malilimutang araw na ito ipinagdiriwang ng Clativa ang ika-12 na kaarawan nito. Ang araw ay hindi malilimutan dahil noong Hulyo 14, 1789, ang mga galit na mamamayan ay lumusob sa Bastille, ang bilangguan ng estado noon sa Paris. Pinakulong ng hari ang kanyang mga kalaban sa politika doon. Sa makatuwid, ang Bastille ay itinuturing na isang simbolo na hindi patas na istruktura ng kapangyarihan at arbitraryong pamamahala ng hari. Ngayon, wala na tayong absolutist na hari, ngunit mayroon pa rin tayong maihahambing na hindi patas na relasyon sa kapangyarihan. Ito ay dahil sa sapilitang pagpupundo ng state media at sa sobrang censorship. Iyan mismo ang dahilan kung bakit inilunsad ng Clativa ang una nitong palabas. 12 na taon na ang nakalipas at binagsa ang tanawin ng media ng mapayapa ngunit epektibo. Mayroon na ngayong higit sa 20,000 nga mga programa sa pagsisiyasat na may daan-daang milyong view. Ang channel ay para sa hindi na sensor na balita at hindi pa sang-ayon ay kinakatawan ngayon sa 87 na wika sa buong mundo. Ito ay ginawang posible ng isang malaking manggagawa na namumuhunan ng kanilang libreng oras, kusang loob at hindi binabayaran na may maraming kagalakan at puso sa kanilang libreng oras. Mamamangha para sa iyong sarili at tumingin sa likod ng mga eksena at sa loob ng ilang minuto. Ang pinakamagandang regalo sa kaarawan na mabibigay mo sa amin ay kung physical kang kumonekta sa amin. Dahil sa panahon ng censorship sa internet, mas apurahin kaysa dati na ang mga tao ay magkakakilala sa totoong mundo at hindi lamang digital na connect. Upang gawin ito, pumunta sa link ng www.clativa.bernice. Magkakikipag-ugnayan sa iyo ang isang Clativa Regional Network. Kahit na gusto mong mag-ambag ng iyong mga kasanayan sa isang lugar, paalam sa aming mga regional networker. Pagkatapos ay ipapakita namin sa iyo ang mga insight sa aming pakikipagtulungan at ang mga individual na lugar ng Clativa. Dahil sa pagkukulang at pagiging isang panig ng pag-uulat ng pampublikong media, parami ng parami ang napipilitang umalis sa pagiging pasibo at mamuhunan ng kanilang madalas na limitadong libreng oras sa pagpapakalat ng hindi na-sensor na balita. Sa isang tunay na programang pang-emerhensya, ang lumalaking volunteer workforce na ito ay nakikita ang sarili na obligado na magpalaganap ng mahalaga at kailangan ng mga dissenting voice sa buong mundo. Halos kaparihan ng pagsisikap ang ginagawa ng Clativa gaya ng mga empleyado ng mga mainstream media. Ngunit para sa kanilang trabaho, hindi sila maaaring umasa sa mga kakilala na mapagkukunan ng higit sa 8 bilyong euro mula sa bayad sa pagsasahimpawid na dumadaloy taon-taon sa mga pampublikong tagapagbalita sa Alemanya. Ngunit, magugulat ka sa ginawa ng Clativa, kasama ang pangako nito at walang bayad sa pagsasahimpapawid. Araw-araw kong nagbabasa ng pahayagan, nakikinig sa mga balita mula sa mainstream media at kumuha ng impormasyon online. Madalas akong nakaramdam ng intuitive kapag may mali sa isang mensahe. Sa halip na magalit o magreklamo, sinasaliksik ko ang background na impormasyon. Kapag ang pinakahindi kapanipaniwalang mga ulat ay lumipad sa Clativa. Ang malaking gawain ay magsisimulang suriin ang mga pinagmumula ng artikulo para sa pagiging tunay, paghalungkat sa mga archive, magsasagawa ng mga panayam sa mga eksperto, magtanong sa mga kasangkot at bumisita sa mga lugar. Nagtatrabaho ako para sa pangkat na editorial sa Clativa at ang magandang bagay tungkol dito ay nagtutulungan kami bilang isang kupunan. Ang ating pagkakaiba ay tinatalo ang pagiging simple ng mass media. Hindi ako mahilig magsaliksik o magsulat ng buong teksto. Ngunit ang pagsuporta sa mga may akda sa pamamagitan ng pagpapaikli ng mga draft na masyadong mahaba ay nasasabik sa akin. Batay sa pangunahing ideya ng isang programa, tinitingnan ko kung ano talagang kailangan at kung ano ang maaaring iwanan.
Naiinis lang ako kapag ang isang programa ay nagsasabing Libya sa halip na Libya o kapag nalilito ang grammatical cases. Nakakaabala din ba sa inyo ang isang bagay na ganyan? Kung gayon, ang aming kupunan ay ang tamang lugar para sa iyo. Tinitiyak namin na ang mga naturang error ay hindi gumagapang sa isang kargamento dahil madalas na nangyayari na ang mahahalagang boses ng hindi sumasang-ayon ay nasensor at tinatanggal online. Maraming katulong ang nagsisave sa mga source na ito, kaya nananatili pa rin sila bilang ebidensya. Tumutulong akong suriin ang bawat programa bago ito maipalabas. Halimbawa, sinasala ko kung napagkamalan ng maiakda ang North Sea at ang Baltic Sea sa init ng labanan sa pagsulat o kung ang isang animator ay nagpakita ng maling bandila sa bansa. Si Matias ang nag-coordinate sa Chore Studio. Halimbawa, kapag ang mga animator ay nangangailangan ng visual na material, nag-oorganisa siya ng mga katulong at pinapaalam sa filming team kung kailan babalik ang text mula sa pag-proofread. Ang iyong mga lakas ay nasa koordinasyon at organisasyon. Well, sumali ka. Tumutulong ako sa Media Archive. Ito ay isang napakalaking pool ng mga larawan, musika at mga video na kinukulikta namin upang ilagay sa isang palabas o pelikula. Maraming larawan ang kinunan noong bakasyon o habang naglalakbay at makakatulong sa amin na linawin kung ano ang sinasabi ng isang programa. Sa website ng Clativa, nagre-record ako ng ilang mga angkop na keyword para sa bawat programa. Ang bawat post sa Clativa ay mahahanap gamit ang tamang termino para sa paghahanap. Natutunan ko kung paano mag-edit ng mga programa sa pamamagitan ng pag-aaral sa sarili sa tulong ng mahusay at simpleng mga kurso sa pagsasanay sa pag-edit ng Clativa. Talagang nag-enjoy ako at matutuhan ito ng walang labis na pagsisikap. Halimbawa, tingnan ang jingle na ito dito. Noon pa man gusto kong magtrabaho sa mga pelikula. Dito, ako ay talagang ganap na malikhain at lumikha ng mga bagong bagay. At iyon ay sobrang cool. Ayaw mo rin ba doon? Kami ay mga pensyonado, parehong higit sa 70. Isinasali namin ang mga komento ng media sa Russian. Natuto kaming mag-type at makipag-usap sa pamamagitan ng email. Ganito tayo mananatiling fit bilang mga pensyonado. Bilang isang madamdaming kameraman, kinukunan ko ang bawat kaganapan sa lokasyon sa halip na tumingin lang. Halimbawa, noong nandun si Merkel sa ganitong paraan, sapat din ang mga pang-araw-araw na pag-record. Kunin ang iyong kamera o cellphone at ipadala ang iyong mga recording sa Clativa. Masyado bang mapurol ang tunog? Masyadong maingay? Or masyadong tahimik? Sobra ba itong bass o baluktot ito? Pagkatapos ay hindi dumarating ang nilalaman. Kahit na tumibok ang puso mo para sa tunog, tulad ng sa akin, kailangan pa rin nila tayo ng marami sa Clativa. Mahilig akong mag-drawing para sa Clativa. Nakakatuwa talaga na kaming mula sa maliit na Iceland ay makakasali sa malaking Clativa. Itinayo ko ang counter dito kasama ang isang kasama. Napakasaya. Isang araw gusto kong bumuo ng isang talagang kahanga-hangang studio ng Clativa. Sa Clativa, ang mga moderator at speaker ay professional na sinanay namin ng mga coach upang gawin ang kanilang boses at postura upang mapanatili ang direktang pakikipag-ugnay sa mata ng manonood at higit sa lahat upang maging isa sa teksto. Gusto mo bang sumali? Magrehistro sa www.clativa.tv/Bernard Strong sumulat ng mag-ambag kapag naabisuhan.